nagbabalik po ang kapitbahay. Kami ang inyong mga kapitbahay, Shadow G! And hi, si Faye! Ayun Kaya eto taas sa mga kamay naman ng mga mga K-pop. Fanatics! Yun. Yes! Mga fan ng pop. K-pop, P-pop, mga pop music. Going, ano na yan, hand tricks. Taas, wag na. Wag na, ano na lang. Tutulayin ko na lang. Next time. Wala tayong vocalization. Ito na, welcome natin sa ating program. Makakwentuhan natin ay isa pong pop performer, di ba? K-pop performer. Pop. Ayan. I-welcome natin mga kapitbahay, si Jean Pong. At magpakwento nga tayo tungkol sa kanyang journey as a pop performer. Ayan, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po. Ayun Pero nagtatagalog ka naman, no? Sa Tagalog po. Opo. Ay, nga, magkaliwanagan tayo. Magkaliwanagan. Hindi magkagulatan. Ay, teka. Yes, Tagalog po tayo. Wow. Parang very young looking to see, Ay, thank you po. Thank you po. Lamang lang isang paligo. Thank you po. Ayan. Eto, teka muna. Ano bang karaniwang umaga sa'yo? Jajampong, tama ba? Jampong po. Jampong. Yes po. Yes po. Usually po, kapag gantong oras po, tulog po kasi ako, gantong oras. Kasi po, yes po, meron po tayong trabaho na panggabi. So, tulog po tayo sa umaga. Yes. Usually, anong oras ka nagigising sa umaga? Mga 10 po or 11, mga ganyan po. So, pwede na rin tong oras natin. Yes parang po. Parang kumbaga dapat kagigising niya lang ngayon. Opo. Pero okay lang po. Kamusta ba si ibig sabihin matagal na yung ganyang routine mo pala na late night dahil nga sa work? Yes po. Actually, for 10 years na po, ganito na po yung ating routine. Yes. And then, weekends po is my rest day. And then kapag weekends po, ayun po, doon po tayo nagiging performer as a sideline. Bago ka naging performer, ano yung pinagkakaabalahan natin, Jampong? Actually, I'm a full-time performer po before magkaroon ng night duties and full-time job. Full-time performer po tayo. And then, nung nagkaroon po ng work po, ayun po, doon po tayo nagkaroon ng doon po tayo nagkaroon ng sideline na lang po tuwing Saturday, Sunday na lang po. Kailan mo ba na-discover na meron ka palang passion sa pagpe-perform? Actually po, noong high school po ako and college, medyo mahiyain po tayo, introvert po tayo. Hindi halata. Hindi nga halata Yes po. Parang tayo hindi halata. Actually, marami po nagugulat na introvert po ako, medyo mahiyain po ako sa personal. Na-discover ko po ito noong meron po sa akin kumuhang group noong 2016. I forgot, 2016 po ata or 18. Meron po sa akin kumuha na group po para medyo sumayaw po ng K-pop. That time po, medyo marunong naman po tayong sumayaw, pero hindi po magaling. Marunong lang po. And then, yun po, tinuruan po nila ako, they trained me, hanggang nagtuloy-tuloy na po. Pero hindi naman naging hindrance naman yung language, mayroon bang naging language barrier lalo't hindi natin mother tongue yung pine-perform natin? Hindi naman po nagkaroon ng language barrier kasi po way back high school po, I am exposed po sa Korean culture kasi I am attending a Korean Christian church. So I am exposed po sa Korean culture. So hindi po naging mahirap sa atin yung pag-adjust when it comes to language. Nakakatuwa naman no? Pero ikaw naalala mo pa ba yung pinerform mo? Yung pinaka-una. Yes po. Actually, medyo clear po sa memory ko kahit na medyo matagal na po siya. Almost 10 years na po ata, 10 years plus. But the feeling nung first po nag-perform is very fresh pa sa akin. And yes po, I still remember the song. That's a K-pop, that's a Korean song po.
na popular during that time. Ayun, no? Totoo yung pag unang performance mo Basta yung talagang memorable yung first. Yes. po. Pero sino yung, before ka pumasok sa pop performing, mga ganyan, sino yung pinaka nilulook up or naging hinahangaan mong K-pop artist na naging way para pasukin mo din yung ganyang pagpe-perform? Apo. Actually, I'm a fan of Super Junior. Way back when I was on my high school days. Fan po ako ng Super Junior. Ayan, yan pong nakita nyo sa inyong mga TV screen, sa inyong mga screens. I performed a Super Junior song po that time. And hindi na po first time sa akin that time mag-perform. So medyo kaya medyo hindi po ako nahihiya dyan. Mukha pong hindi ako nahihiya dyan. Medyo sanay na po tayo dyan. Hindi daw halata. Yes po. Teka muna, Jambong. Solo performer tayo. This past few years po, meron po akong grupo. Nagkaroon po ako ng 2 grupo po. Noong nagkaroon po ng pandemic, medyo naglaylo po lahat. Naglaylo po sa mga events. Yung mga members po naglaylo din. Nagkaroon ng mga kanya-kanya mga careers. So doon po ako naging solo performer. Since hindi ko po kayang parang mag-stop sa performing kasi parang yun po yung naging passion ko na. So doon po ako naging solo performer. Pero ikaw, anong preferred mo, Jampong? Solo performer o nasa grupo ka? That's a hard question po. Actually po, mas gusto ko po yung solo performing kasi sa solo performing po parang nasusunod mo yung gusto mo. Sa ano po kasi sa group po kasi sa group po medyo kailangan niyo po i-consider yung suggestion ng ibang mga members sa ikakaganda ng inyong performance. Pero pag solo po, minsan po kasi sa grupo kapag yung idea or suggestion is hindi ko po gusto, wala po magagawa, so I have to follow. Sa solo performing po, nagagawa ko yung gusto ko. Naging ako po ako. So, mas na express mo, may personal expression pag ikaw ay nagsasolo performer. Yes po. Exactly po. Hindi, totoo ka, minsan, di ba, in reality to, di ba, may nadidisband na grupo because of differences ng gusto nilang genre na gamitin o atake naman o mas gusto pa nila mag-explore o kaya biglang naghahayatus, di ba? Yes, oo. Ang isang grupo. Oo, tsaka meron din talagang differences na hindi pinagkakasunduan. Pero ikaw, di ba naging part ka din ng group, paano mo na-conquer yung ganong challenge? Lalo't iba-iba kayo ng beliefs, ng gusto, ng genre, style, ganyan. Paano mo yun na-conquer? Well, sa akin po, open-minded lang po ako. I am open for all suggestions. Kasi iniisip ko po na paano lang po yung sa ikakaganda ng aming grupo, ng aming performance. Kasi yung pong aming gagawin naman po is hindi naman po para sa akin lang, but it's for the audiences po para mag-enjoy. So, I'm just taking it positively. Ayan, Jampong, para sa'yo, bago masabing K-pop performer, Apo. ano ba yung yung standards. Criteria. Oo, ganun. Paano yung paghahanda? Para sa'yo. Apo. For me po, nakapag-perform po sa mga Korean-related events or K-pop-related events across the country. And then, nag-recognize po tayo ng medias. That's how I consider being a K-pop performer po. Ikaw, paano mo pinaghahandaan yan? Yung kada performance mo? For me po, kapag nagkakaroon po tayo ng schedule for a performance, una ko po ginagawa is nagkakaroon po ng parang brainstorming kung ano po yung maganda kong ipa-perform during that time. And kung medyo kulang po sa oras, nag-recycle po tayo ng mga performances. Pero I'm adding some points naman po para medyo bago naman po sa paningin ng tao. And then, nag-change po din po tayo ng hair color para medyo iba naman po kapag nag-show up po tayo. Uy, teka, speaking of hair color, paano mo naman inaalagaan yung maintenance, diba? Hindi po ako everyday nagsha-shampoo. Yun po yung aking ginagawa. And then, parang lagi lang po nagko-conditioner. Everyday po nagko-conditioner. And yung kung
tayo po yung magkukulay po, ang ginagamit ko lang po is yung something herbal, which is available sa market. Ayun. Herbal hair Nice colors. nice tip yan sa mga kapitbahay. Kasi syempre, ang mga kapitbahay natin, meron din ganyan. Gustong parang baliin yung monotony, di ba? Ayaw lagi ng black o kaya long hair yan. Ay, opo. Hindi dahil para sa naman yung para hindi lang sa makasunod sa uso. Minsan gusto lang din nilang maiba lang, di ba? Maiba lang Pag po. tinanong mo, wala naman talaga dahilan. Pero maiba lang. Para maiba din yung itsura nila sa salamin. Yes. Ayan. Pero eto anong disiplina ba dapat meron ang isang performer, lalo na si Jampong? Sing and dance yan. Oo. Opo. First po, I have to take care of my outer beauty. I have to take care of my my physical appearance. So natutulog po tayo ng tama sa oras. So strict po tayo sa rest, and then physically fit. So bali kapag wala po tayong schedule ng guesting or any performance, I am doing a taekwondo po dito sa Batangas to stay fit. Opo. And then, ayun po, di po tayo nawawala ng physical activities para lang hindi po tayo mag-gain ng weight, kasi when you perform or kapag umarik po sa mga tao, parang mas prefer po nila yung yung medyo slender yung Apo. Fit. Yes po. Oo nga, bakit parang ang tingin ko ang sexy sa Korea, yung talagang payat. Yes, sa atin kasi medyo may, alam mo na, curvy, gano'n. Pero sa kanila ang yun ang, sa paningin nila yun parang yung standard kasi which is nila. ina-adapt naman ngayon karamihan dahil nga meron talaga na tayong K-pop culture na in-embrace. Exactly po. Opo. Speaking of standard, ano yung standard na mas fina-follow mo? Sa Filipino community or sa Korean community? Apo. Since I am doing a K-pop performing right now po, and that's my parang sideline po as of this moment. So I am following the Korean beauty standard po as of this moment. Kapag sinabi bang K-pop, anong dapat pumasok sa isip ng tao? Ano yung gusto mo ibigay sa kanila pag K-pop? Apo, bali when it comes to Korean beauty standards, so they sa kanilang itsura, sa kanila pong pananaw po, mas maganda po yung parang V-face, yung pong face medyo maliit kapag nasa camera, and then medyo lighter po, yun po yung Korean beauty standard. Ngayon po, pero medyo it's 2025 na po, medyo nag-iiba na po yung ating standard, and nakakita na po ako ng mga color variations sa K-pop, like yung mga tan performers, nagkakaroon na po ng ganun sa K-pop industry po ngayon, which is I am very thankful po. Ayan, Jampong, maraming salamat sa panahon mo, at natutuwa kaming makilala ka ng mga kapitbahay. O baka meron ka nais ipaalala sa mga kapitbahay natin ang nangangarap na maging K-pop performer nasa iyong hapag? Yes po. Every one of us po is capable of performing. Just be confident po sa inyong kakayahan. Don't be shy. And just trust yourself. And marami pong opportunities sa paligid. Just grab hanggang maging successful po tayo. Jampong, good luck Update mo kami from time to time. Yes. Ganyan ang mga kapitbahay, di ba? Baka may mga event, pwede mo kaming imbitahin. Oo. Have a nice day ahead, Jampong. Salamat po. Ayan mga kapitbayang nakakwentuhan natin ngayong umaga. Walang iba kundi si John Paul David. Kilala sa Jampong. Isa pong K-pop performer. Samantala, mga kapitbahay, pakinggan po natin ang press conference